Mahilig ka rin bang kumain ng gulay? Hindi lamang sapagkat ito ay masarap, ay nag-uumapaw nga ito sa mga sustansya. Subalit batid mo ba na mayroon palang 6 na klase ng gulay na kadalasan na nga nating kinukonsumo, subalit marapat na iwasan natin ang pagkain habang hilaw pa nga ito, sapagkat batid naman natin na maraming klase ng gulay ang makakain mo at masarap habang ito ay hilaw, katulad ng mga beets, asparagus o kaya naman ay carrots. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin ang 6 na klase ng gulay na marapat mong iwasang kainin habang ito ay hilaw, dahil baka kinakain mo na nga ito, kaya dapat mo itong malaman. Mayroon ka na bang naiisip na halimbawa nito? Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell. At mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang prutas at gulay ay bahagi na nga ng ating pang-araw-araw na pagkain. Ikaw man ay nagbabawas ng timbang, isang vegetarian, o mahilig ka lang talagang kumain ng gulay. Subalit, dapat malaman mo rin na hindi lahat ng klase ng gulay ay pwede mong kainin ng hilaw, dahil ito madalas ay nagtataglay ng mga natural toxins na mahirap tunawing asukal at maaaring magdulot ng problema sa bituka at sa inyong tiyan. Kaya naman narito ang 6 na gulay na marapat mong iwasang kainin ng hilaw. Number 1. Potatoes. Ang hilaw na patatas ay hindi lamang masama ang lasa. Maaari ding sumama ang inyong tiyan kung sakaling ang hilaw nito ang inyong makain. Ang hilaw na harina buhat sa patatas ay maaaring magdulot sa iyo ng bloating at gas sa sikmura. Mainam na lutuin muna ito tulad ng gisa, bake, ilaga upang maging ligtas bago kainin. At lalo tigit pa nga ay iwasan ang berdeng patatas na nagtataglay ng mataas na solanin at maaaring magbunga ng pagkahilo, pagsusuka at pagsama ng pakiramdam. Number 2. Cruciferous vegetables. Kapag sinabing cruciferous, ibig sabihin ay mga gulay na gaya ng repolyo, cauliflower, broccoli at sprouts. Ang mga gulay na ito ay mayroong sugar na mahirap ngang tunawin o i-digest at maaaring magdulot sa atin ng gastronomical problems. At kung meron nga kayong thyroid problems, lalo pa nga itong lalala kung makakakain kayo ng mga hilaw na cruciferous vegetables. Number 3. Red kidney beans. Ang hilaw o undercooked na beans kagaya nga ng red kidney beans ay mayroong mataas na glycoprotein lectin content na maaaring magdulot sa iyo ng pagsusuka, pagkahilo at pagtatae ilang oras matapos mo ngang makain ang gulay na ito. Maaari mo nga itong ibabad ng 5 oras muna upang maalis nito ang mga tinataglay na toxins. Number 4. Mushrooms. Bagaman maaari mo namang kainin ng hilaw ang kabute o ang mushrooms, subalit inirerekomenda na lutuin muna ito, katulad ng roasted, sauteed, grilled o kaya naman na isang cup sa pizza upang makuha mo nga ang maximum at mas marami nitong taglay na sustansya. Number 5. Eggplant. Nakakita ka na ba ng tao na kumain ng hilaw na talong? Ito ay dapat mo ring iwasan, sapagkat ang talong o ang eggplant ay mayroong mataas na solanin content at ang pagkonsumo nito ay magdudulot sa iyo ng maraming problema sa tiyan. Maaari kang magsuka, mahilo at magkaroon ng mga pulikat. Number 6. At ang panghuli sa ating listahan ay ang mga beans. Ang ilang variety nga nito katulad ng hyacinth o ng lima ay masama sa kalusugan kung makain mo ito ng hilaw. Mayroon itong mga harmful amino acids na hindi ligtas sa kalusugan ng tao.
Kaya naman mainam nga na mailuto muna ito bago i-enjoy at kainin. Bagaman ang pagkonsumo ng gulay habang ito ay hilaw pa ay isang smart move upang maging healthy. Subalit laging tatandaan na mayroong mga piling gulay talaga na dapat mo munang iluto bago ito kainin. Maaari mo ring hugasan muna ng mabuti upang mawala ang mga pesticides at mga chemical sa balat nito. Nakita mo na rin ba ang halamang ito sa inyong bakuran? Batid mo ba na ang halamang damong ito pala ay nag-uumapaw rin sa mga sustansya? At baka hindi mo pa nga batid na ito ay makakain rin pala. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating alamin ang mga pakinabang at gamit ng damong ito na kilala nga natin dito sa Pilipinas bilang talilong o taling-taling. Ito ang halamang talilong. Simpleng halamang damo. Tumutubo lamang kung saan-saan at agad mo ngang mapupuna dahil sa mga ganda nitong mga rosas na bulaklak. Kilala nga ang halamang ito sa mga katawagang Ceylon spinach, talilong, taling-taling, at Philippine spinach. Isang klase ng makatas o matubig na halamang damo na tumataas nga ng mahigit sa 2 talampakan lamang. Madalas tumubo ang mga talilong sa mga malalamig at mamasa-masang lupa. At kadalasang ginagawang gulay, salad, sahog sa sopas o kaya naman ay sa nilaga. Kadalasang tumutubo nga ang talilong sa mga bansa sa US, Caribbean, Africa at dito sa atin sa Asia. At bagaman tumutubo na nga ito dito sa atin sa Pilipinas, subalit hindi naman natin batid na napakarami pala nitong pakinabang sa atin. Ang mga dahon ng talilong ay isang mainam na diuretic medicine na ang ibig sabihin ay nagpaparami ito sa ating ihi upang mas mailabas pa nga natin ang mga toxins sa ating katawan na mainam para sa mayroong mga heart failure, liver cirrhosis, hypertension at sakit sa bato. Mainam ring emollient o moisturizer ang halamang ito upang magkaroon ng magandang kondisyon ng balat. Mainam rin ang pagkain ito lalo na nga sa mga hindi agad natutunawan at upang makaiwas pa nga tayo sa pagkakaroon ng mga gastrointestinal disorders, constipation at irritable bowel syndrome. Mayaman din sa vitamin A ang halamang talilong na mainam upang maiwasan natin ang maagang pagkakaroon ng Alzheimer's disease. At gayon din sa vitamin C na mahusay upang maging malakas ang ating resistensya. Pinaniniwalaan ring panlunas sa paglaki ng prostate ng mga kalalakihan ang pinakuluang ugat nito na maaaring inumin 2 beses sa isang araw. At higit sa lahat ay mahusay na pagkain para sa mga nagbabawas ng timbang. Ligtas kainin ng mga buntis o ng mga bata ang halamang ito sapagkat nakadaragdag pa nga ito ng level ng dugo sa ating katawan. Hindi ba't napakahusay ng talilong? Makakain na, masustansya na, ay marami pa palang lunas. At ang isang ito ay magandang gawing ornamental na halaman para naman sa mga kaibigan nating plantito at plantita. Ikaw, mayroon ka rin bang tanim nito sa inyong hardin o sa bakuran? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.